bigyan ng pansin dahil August na rin lang ang pinag-uusapan natin. Sana bago matapos itong August, na ipangako ko ang pagbibigay pugay sa isa sa mga haligi ng industriya dito sa showbiz na naging bahagi din po ang inyong lingkod, ang inyong Papa Unbearable Ambet Nabus. Ang tinutukoy ko po ay ang yumao at ngayon ay talaga namang hindi na siguro mapapalitan or mapapantayan man lang ng kung sino ang mga nagawa niya para sa ating industriya dito sa local showbiz sa Philippines. And I'm referring, of course, to Mother Lily Monteverde na nung nakaraang linggo nga po ay inihimlay na sa kanyang huling hantungan dahil alam nyo, nakakalungkot man, pero itong buwan ng Agosto talagang siguro yung ghost month but anyway, hindi naman tayo naniniwala dyan. 2 beses kami pumunta, pero yung sa oras na talagang libre kami na medyo hapon, kasi talagang ayaw namin makisabay doon sa mga, although ang dami pa rin namin mga nakasabay sa 2 beses namin pagpunta doon sa burol ni Mother Lily. Gusto ko na lang kasi siyang i-remember bilang isa sa mga naging mentors ko rin sa industriya na ito. I met Mother Lily through Ate Lods or Inday Badiday in 1980. Kung hindi ako nagkakamali, 88. Between 88 and 89. Nung nasa kay Ate Lods na po ako sa Local Lobo Production at saka sa GMA7, na produce ni Mother Lily yung pelikulang Last 2 Minutes. Ito yung mga time na nasa mundo rin ako ng PBA basketball at nagsisimula ang kanilang karir ang mga kumpare kong sina Alvin Patrimonio, Jerry Codeniera, sina Benji Paras, etc. Yung Last 2 Minutes, naging entry yun sa Metro Manila Film Festival. Nandoon din sina Jolas. If I am not mistaken, kung si Johnny Abrientos pakasali doon or what. Basta, pelikula ito ni na Alvin at saka ni na Jerry na in-entry sa sa Metro Manila Film Festival nung 89 or 90, hindi ko na, talagang basta ganon, na yun ang isa sa mga pelikulang unang-unang naging PA ako or naging part ako ng production, at saka yung mga movie in the making nung araw na ginagawa namin ni Ate Lods. And doon ko nga nakilala yan si Mother Lily through Ate Lods and Tatay Douglas Quijano, na mga yumao na rin ngayon, na takot ako. First meeting ko sa kanya, doon kinakabahan ako kasi parang kahit sabihin mo namang ang taray-taray ko at ako'y aktivista from UP. Sabi pa niya sa akin, anong ginagawa ng taga-UP dito? Bakit ganyan, ginaganon pa ako noon? Kasi ako nga yung parang quote-unquote again, dakilang alalay ni na Alvin at Jerry noon. Na syempre naman lumalaki yung mga pangalan nila sa basketball dahil nga ito kasama manager nila that time, tinutulungan lalo na si Alvin ni yung maong kaibigan din ng Nat Gutierrez. So to cut the story short, doon nagsimula yung foray ko into filmmaking, although mas nauna ako nagkaroon ng exposure sa Viva Films. And then ito na nga, nung makilala namin si Mother, talagang maingay siya, alam mo yun, talagang wala siyang pake kung sino mga kaharap niya, kausap niya. Tapos, totoo yung lahat ng kinikwento ng mga totoong nakakakilala sa kanya. Until dumating yung point na talagang halos full-time na ako sa show business, ang dami kong pelikulang ginawa sa Regal. Oo, mga Joel Lamangan movies, yung Desperada. I'm sure marami na kanood doon. Teacher ako doon Anak ni Rufa Gutierrez yung eksena ko doon. Tapos, lumabas din ako doon sa Mano po with Angel Locsin, Richard Gutierrez. Merong Judy Ann Santos movie ako. Ka-eksena ko dun si Carmen Martin, Judy Ann Santos. Yung pelikula, yung launching movie ni Tita Annabel Rama na Monster Mom. Monster Mom ba yun? Nandun din ako. Tapos yung meron pa, yung, hindi ko na maalala kung co-producer nila ang GMA7, yung kay Julina Magdangal, yung Italy ba yun? Sina Jeneline Mercado, and basta marami ako nagawa na ako'y isa sa mga kasama sa mga publicity o PR team, or kaya umaarte rin ako. Kaya si Mother,
ang dami ring mga memorable na ano sa akin. Pero nagmarka sa akin sa kanya nung lagi siyang nanonood sa akin sa teleradyo sa DCMM. And that was the very reason kung bakit niya ako inintroduce kay dating Senador Richard Gordon para mag-handle. Ako yun tapos si Papa Jobert Socaldito, sino pa ba? Tatlo kami na dinala niya noon kay inintroduce niya doon kay dating Senador Richard Gordon para maging PR na tumutulong, and then kay Senator Grace Poe. Ang dami. And nung naalala ko nung nag-birthday ako sa isang ano diyan sa Quezon City, isang music KTV ano diyan sa Quezon City, dinala-dala pa niya doon si dating MTRCB chief Consolisa Laguardia na ka-chami-chami niya, ka-jogging-jogging niya doon sa Green Hills. And then ayan yung mga naalala ko gaganda. Pero ang pinaka nagmarka sa akin, dalawa. Yung namatay yung nanay ni yumao na rin Manay Ethel Ramos dito sa La Estrada sa may UP, malapit sa UP Town Center. Doon nakaburol sa De La Estrada Chapel. Pinuntahan namin, ako, si Mother Lily, tapos alam ko si Rosel, yung kanyang anak kasama namin, plus kung hindi ako nagkakamali, pati si Direct Joel, magkakasama kami. Tapos kami dalawa ni Mother, mahilig kasi si Mother pagkasama kanya, inaano kanya, inaakay, ugot, na ako, akay-akay niya ako. Tapos biglang pagpunta namin doon, siyempre may nakaburol na, ganyan, malungkot, ganyan. Tapos pagdating doon, diretso kami doon sa kabaong. Doon diretso kami, tingin kami doon sa kabaong, ganyan. Tapos sabi niya, Bet, lalaki yan hindi naman yan yung nanay ni Ethel. Sabi ko, Mother, nagkamali po tayo nung po tayo na pinuntahan. Pagtingin namin, ay, pasensya na nga kayo, hindi ka kasi pagtingin namin doon sa pangalan, hindi nga. Pero tama naman yung sinabi na doon nga nakaburo sa yung pala, ito po, sorry po, ikukwento ko lang kahit medyo ang kwento ay tungkol sa burol at yumao. Punta kami doon sa ibaba pala, sa ilalim pala, kumbaga parang may basement pa kasi yung De La Estrada na simbahan. Nandun pala nakaburol sa baba doon yung nanay niya. No? Pagdating namin doon, sabi sa akin, anak ko Ethel, galing kami ni Ambit sa taas, ganyan. At mabuti lang sina Rosel yata at saka sina Direct Joel. Doon nga talaga nakapunta kasi kami, nagmamadali kami ni Mother. Ako ang hinila niya, pagbaba namin ng sasakyan, tapos pinunta namin Malingpat ay pala yung napunta na. Pero at the same time, nag-condolences na rin kami doon sa pamilya. Yun ang unang, di ko makakalimutan sa pagiging karakter ng isang Mother Lily Monteverde. Pangalawa, nung napapabalita na, kasi di ba ako nga nasa sports PBA, di ba? So may mga sources ako doon na parang sabi, Bet, alamin mo nga na ano daw, ikinasal na daw si Chris Aquino kay James Shop, ganyan-ganyan. Nagparehistro na sila sa Quezon City, bla 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 bla. Ginawa daw sa bahay ni Boy Abunda, ganun-ganon. Alam mo, si Mother talaga, hinila talaga. Nagkita kami, parang pinatawag niya. Kasi si Don Monteverde po, yung anak niya, isa sa mga anak niya na nagmamanage din ng mga basketball stars at ilan niya sa inalagaan si James. Anong tawag dito? Naging kachika na, of course kachika ko si Don, na parang hindi sinasabi sa nanay niya. Tapos nung mamalaman ni Mother, ay, inahaya ako talaga. Nakita kami dun sa pinapunta niya ako dun sa Imperial Palace, diyan sa kanyang, yung building niya diyan sa May Tomas Morato. Sabi niya, halika, punta tayo sa PBA, noon tayo basketball laro ni James Kayong, ganyan, ganun siya. Na ganito, chu. Di sabi ko, sige Mother. Sinamahan ko siya, doon ako nakasakay sa malaking van, na kami dalawa lang ang sakay, plus the driver of course. Pagdating namin sa Araneta, ito na yung chika. Kasi sa pag nasa kotse kasi siya, si Mother pala, pag gusto magpahinga, nagtatanggal ng sapatos yan, o nagsisenelas lang siya. So, nung bababa na kami, nandun na kami sa tapat ng Green Gate, doon sa may dating Shopwise. Yung Shopwise pa parang, wala, dating Shopwise, yung Fiesta Carnival dati. O doon kami papasok. So, nauna na akong bumaba. So, si Mother, sabi niya, kunin mo nga yung sandals ko, magsasandals ako, ganyan. So, pinuha ko naman ganyan. Binigay ko ang sandals. So, doon na kami, nakababa na yan, Papasok namin, hawak ko na yung ticket namin. Papasok namin. Sabi niya, nasaan na yung kasama ko? Sabi ko, Mother, ako po ang kasama mo, hindi mo ba naalala?
Ay ba, sabi niya, ay sino ka? Bakit ikaw nandun? Alam mo, nandun kami sa bigit ng Araneta. Hagalpak ako ng hagalpak ng katatawa kasi hinahanap niya lagad sa akin kung nasaan daw yung kasama niya. At tinatanong ako kung bakit niya ako kasama at sino ako. Grabe yung tawa ko. That was the day. That was siguro mga 2 days after bago pa kumalat yung balitang nagpakasal na nga secretly itong si James kay Chris Aquino noon na ako nga po ang unang-unang naglabas ng balitang yun. Grabe yung encounter. Diyos ko si Mother Lila. So maraming pagkakataon na ngayon, yun na nga, mula kay Ate Lourdes, yan nga, si Tatay Douglas, Manay Ethel, pati na si Alfie Lorenzo na si Tito Alfie na lagi namin kasama dun sa Bistro Lorenzo dyan sa may Green Hills, sa may Montessori. Nako, makakaloka. Ang dami pang kwento, ang dami kong nagawang projects, ang dami. Kaya gusto ko na lang talagang papurihan itong si Mother. Kasi nung time na pong inaasikaso ko po, isa po ako sa mga punong abala para po sa paghahanap ng mga dokumento at paghihingi ng mga endorsement letters para kay Ate V, sa ating kumaring Vilma Santos Rector, dahil nga po isinusulong po natin siya para sa pagiging National Artist for Film and Broadcast Media. Isa siyempre sa kinausap ko itong si Rosel, na that time medyo may sakit na nga itong si Mother na hindi na masyadong napagkikita kasi after nung pandemic, naisingit ko lang nga, during the pandemic pala, nung lumipat kami ng Montalban, siguro yung mga on to second year na natin ng pandemic, isa rin po si Mother Lily at ang pamilya Monteverde, sina Rosel, sina Dondon, na talagang isa sa mga sumuporta po sa amin at kahit pa paano nagbibigay ng ambag, kumbaga, na naranasan din namin sa mga ibang mababait talaga at matutulog yung artista. Kaya si Mother napaka consistent pagdating sa ganun. Naisingit ko lang yung pandemic kasi after ng pandemic na hindi na bumalik sa dati, yung mga dating celebration natin ng mga birthdays at kung ano-ano mga press con pa sa Regal, ang huling-huling birthday celebration na binigyan ako ng cake ng Regal Films ay noong 2020, bago yung pandemic, February 12. May movie noon na pinopromote si na Jane Oineza at saka si RK Bagatsing at grupo sila noon tapos kinantahan pa nila ako ng happy birthday. That was 2020, nandoon pa si Mother. So after 2021, 22, 23, hindi na kami masyadong napagngingita or nagkakausap. Kaya kasi nga yun na nga, after pandemic, ang dami mga bagong nagaganap, tapos yung hindi natin alam kung paanong magsisimula ulang show business. Pero kami sa Regal, continuous ang aming pagtulong sa pamamagitan ng pag-PPR ng mga projects nila na this time nilagay nila sa GMA7 sa television. So ang daming magagandang eksena, mga karanasan na hindi ko makakalimutan. And nung ginagawa ko na nga po yung mga endorsement na hinihingi ko, dahil ang Regal ang isa sa nagbigay or nakapagbigay ng napakaraming magagandang pelikula na ginawa ni Ate V. Nangunguna na dyan ang Sister Estella L, ang Relasyon, Broken Marriage, Pahiran ng Isang Umaga, Aida Makaraeg, at napakarami pang ibang mga award-winning movies ni Ate V under Regal Films na talaga namang nagmarka. Kaya sabi ko, hihingi ako ng letter of endorsement sa Regal at si Rosel na nga po ang gumawa nun on behalf of Mother Lily. Kasi nga, that was the time na nung isinulong natin ngayong February 2024 hanggang isinabit namin nung June, talagang hindi na namin nakikita si Mother. Kaya si Rosel na lang ang tumulong sa amin para mabigyan ng endorsement sa dami na rin ng mga parang in-endorse nila si Ate V para sa national artist dahil nga naging malaking bahagi din ng Regal sa kanya. Kaya kung kay Ate V nga, bonggang-bongga, lalo pa din sa amin, syempre na kami kumbaga mga alalay lang. Pero ang gusto ko lang pong tumbukin dito, kung ano po yung naisusulat, kung ano yung mga na-broadcast, at maisingit ko lang bago ako magtapos, naging matalik kong kaibigan, si Manay Ichu, Vera Perez, Maceda, dahil po din kay Mother Lily. Si Manay Ichu po, ang pamilya po niya, ang Vera Perez family, yan po yung mga naunang mga producer nung panahon. Tapos sila rin po ang pamilya na nagbigay po sa akin, na pinili po nila ako nung 2018 na awardee po nila for broadcast journalism sa Film Academy for Movie Arts and Sciences or FAMAS.
Yun ang pamilya nagbigay noon. At doon kami madalas nakikita ni Manay Itchu. Doon sa parang nasarapan. Kasi nagtayo si Manay, si Mother Lily ng, daycare center Nakaibigan ko pa yung isa sa mga naging teacher noon kung hindi ako nagkakamali. Di ba yung naging asawa ni kaibigang Kiko Alejandro? So, sila nagpatakbo ng eskwela na yon. Doon kami parating nakikita na ginawa ng parang parang coffee shop nung araw sa Regal Compound. So, ang ganda, ang dami namin mga memories, ang daming naaalala. At gusto ko na lang laging i-remember kung isa lang po ako sa libo-libo na manatulungan din ni Mother, napasaya ni Mother, nakatrabaho ni Mother Lily, at nakilala ang isang Mother Lily. Kaya proud din ako na kumbaga sa listahan ko, kumbaga kung gagawa ako ng libro ng mga exposure ko sa showbiz, siyempre hindi mawawala yung isang page or more o ilang pages sa mga enkwentro ko sa Regal, lalong-lalo na kay Mother Lily at sa kanyang pamilya. Muli po, Mother Lily, maligayang paglalakbay sa eternity. Magkakasama na kayo ni Father Remy dyan at mga ibang kaibigan niyo dyan, Tatay Douglas, sina Ate Lourdes, Manay Ethel, at marami pang ibang naging malaking bahagi rin po ng inyong buhay. Habang kami po dito sa Regal, sabi ko nga nung kinakausap kita dun sa nakaburo, nung kinausap ko talaga papaalam at nagbibigay kami ng huling respeto sa iyo, sinabi namin, good luck, goodbye, huwag niyo muna kaming kukunin, paparamdam ka lang sa amin, kasi kilala ka rin namin bilang napakabugis-ngis na Mother Lily na madalas pa nagpapiano. Gusto niya kinakanta ko yung Bahay Kubo, nagpapiano, Bahay Kubo. Mother, mahal na mahal ka namin, mahal ka ng sambayan ng Pilipino, mahal ka ng show business. Hindi naman tayo perfectong magkaibigan na yun to the effect na alam mo nagkakasama sa maraming okasyon. Pero ang sapat na yung mga marami natin pinagsamahan at mga proyekto at mga taong ipinikilala mo rin po sa amin na ngayon po ay nakakatrabaho pa rin namin sa mga panahon ito at kaibigan namin na maituturing. Maraming salamat on behalf of Unbettable Channel sa lahat po ng mga nakilalang isang Lily Monteverde ng Regal Films, ang Regal Entertainment, Rosel Monteverde, si Dondon, si Meme Monteverde, si Coach, Kung Fu, si Goldwyn ng UP Maroons, at ng marami pang mga kaibigan at kapamilya ni Mother Lily, ay sumasaludo po kami sa inyong lahat. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambat Nabus, nagpapasalamat po. Hala, Dondon.